Ito po ay maraming bisis na nagtanong sa atin at tinignan ko naman ay seryoso itong kapatid na ito. Nga lang ay meron na siyang sariling interpretation or preconceived idea. Muli na naman po siyang nag-message sa atin sa page at ito po ang kanyang sinabi sa atin. Ayan, paki-explain. So, sa ilalim ng kanyang pangalan, si Winilyn Loching, paki-explain po, huwag lang dagdagan, sabi niya. Pagkapaliwanag, hindi pwedeng hindi mo dadagdagan ng ano yun, kasi hindi na explanation yon, basta lang ay tama. So, paki-explain paano ang pagbilang ng tatlo na naging isa. Ama, isa. Anak, si Kristo, dalawa. At Espiritu, tatlo. May talata ba sa Biblia na may tatlong persona ang tunay na Diyos? Sa Malakyas 2:10, ang Diyos ay iisa. So ito, Brother Gomer, ang ating papaliwanag. Magbibigay lang ako ng konting tapos bahala ka na. Magbibigay lang ako ng introduction dito, mga kapatid, mga taga-subaybay. Mag-aayos naman yung kanyang request. Paki-explain daw paano ang pagbilang ng tatlo na naging isa. Ama, isa. Anak, dalawa. Espiritu, tatlo. Tapos may talata ba sa Biblia na may tatlong persona ang tunay na Diyos? Ganito po yan, kapatid. Doon sa sinasabi niyo, may talata ba sa Biblia na mayroong tatlong persona ang tunay na Diyos? Ay meron pong tinatawag po tayong attribute ng Panginoon, ng Diyos. Attribute, ibig sabihin ito ay yung kanyang katangian para matawag na siya ay Diyos. Doon sa attribute na yon, mga kapatid, yung tinatawag po nating omnipotent, makapangyarihan sa lahat, omnipresent, nasa lahat ng dako, omniscient, alam ang lahat ng bagay, eternal, walang hanggan. Ang pumasa po dyan sa merong attribute na yan ay yung Ama, Anak at Espiritu. Kaya sila po ang qualified na tawaging Diyos. At talaga namang mababasa natin sa Biblia na sila po ay tinawag na Diyos. So, kung ang iyong tinatanong ay mayroong bang talata sa Biblia na may tatlong persona ang tunay na Diyos, kung ang hinahanap mo ay word for word, siyempre wala. Pero pagdating sa mga diwa, substance, yung essence ng mga talata, ay meron. Napakaraming beses na natin pinaliwanag. At mamaya ay malawang pasadahan ito ni Brother Gomer. Maraming beses na po natin pinaliwanag na ang Panginoong Yesus ay tinawag, tahasang tinawag na Diyos. Ang Holy Spirit ay ganun din. So anong gagawin natin dyan? Kahit na nga napatunayan natin Diyos, sa pipilitin pa rin natin hindi Diyos. Kaya kung ang hinahanap po ninyo ay tatlong persona sa isang Diyos na ang tunay na Diyos, may tatlong persona, at kung ang iyong tinatanong ay word for word, eh siyempre wala. Katulad din ng wala tayong mababasa na ang Diyos ay walang tatlong persona. So ganun lang po yung bakli doon, mga kapatid. At doon sa tinatawag po ninyong pagbilang, pagbilang ng tatlo na naging isa, ay maraming talata. At mamaya ay pagkatapos ni Brother Gomer, ang hindi niya matatalakay na talata ay sususugan ko, mga kapatid at mga taga-subaybay. So, sa Biblia ay marami pong salitang isa na hindi naman talaga nagsusulo. No? Maraming salitang isa sa Biblia pero hindi siya solitary. Pag sinabing solitary ay iisa, iisa yung component or element. Ibig sabihin. Pero maraming talata sa Biblia na hindi lang isa ang component or element, mga kapatid. Katulad ng halimbawa ng nasa yung Genesis, yung mag-asawa na tinukoy po niyang Diyos. Ayan po ay nasa Genesis chapter 2 verse 24. Tingnan natin to. Chapter 2.
Ayan. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at magkikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So kung problemado ho kayo na yung tatlo, ay paano naging isa, ito na po, meron na po tayong ebidensya na yung mag-asawa ay isang laman, pero hindi naman talaga isang laman. Mga kapatid, kasi lalaki at babae, pero isang uri ng laman. Yung nature ho ang pinag-uusapan dito. Kaya doon sa isang laman na sinasabi dyan, yan po ay binubuo ng lalaki at babae. Para maging isang pamilya sila. At ang pangalawa po dito, mga kapatid, ay yung nasa Genesis chapter 1 verse 5. Yan po ay mababasa po natin. Chapter 1 verse 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Alam niyo ba mga kapatid, yung salitang first day or unang araw, ang Hebrew po niyan ay ikad, na dapat ang salin po niyan ay one. Katulad nung chapter 2 verse 24, ikad, isang laman. Dito, first day, first ikad. So, ang isang araw ay binubuo siya ng liwanag at dilim. Pero isang araw siya, mga kapatid. Yung gabi, araw yan. Di ba? Minsan, nagbibigay sa atin ng kalituhan ng napakaliit na bagay. Meron bang gabi na araw? Ang gabi ay bahagi ng isang araw. At, ayan, pasensya na kung may narinig kayong kabog, malakas yung tugtog ng kapitbahay namin. Hindi ko alam kung narinig po ninyo dyan. So, yan po yung islan sa mga bagay na dapat po natin isaalang-alang sa aklat ng Numbers, Book of Numbers, chapter 13, verse 23, ay nandyan uli yung salitang ikad. Tingnan natin. Numbers 13:23. Sige. Okay? Ayan, tama yan. At sila'y dumating sa libis ng iskol at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas at dinala sa isang pingga ng dalawa. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. Yung salitang isang sangang may isang kumpol, no? Isang kumpol, pero yung isang kumpol, hindi lang talaga isang ubas yun. Kumpol nga marami. So, pagdating naman sa New Testament, sabagay, baka maubusan ko ng talata sa Brother Gomer, kaya yun lang po muna ang aking i-share dahil para naman mag-share po kami sa pagsagot dito sa magandang tanong ni kapatid na Luching. Sabi niya kasi huwag dadagdagan at huwag daw dadagdagan. Dapat maintindihan po natin kung anong ibig po sabihin ng mga paliwanag natin. Kasi pagka hindi talaga magdagdag, wala nang debate. Mababasang si Kristo Diyos, walang nang dagdagan, huwag babawasan. Ang Espiritu ay Diyos, huwag nang dagdagan, huwag babawasan. Hindi kayo rin yung talo. Sige, Brother Gomer. Muna sana. Wala naman. Ngayon, ito Brother Johnson kasi, sa ating mga Seventh-day Adventists, wala naman talaga sanang problema sa atin kung yung Ama lang ang Diyos, ano bang problema doon? Hindi ba? Kaya lang ang problema po kasi talaga, kung mag-aaral po tayo ng banal na kasulatan, may tatlo pong binabanggit. Yung Ama, yung Anak, at yung banal na Espiritu. Ngayon, kung titingnan po natin, ano ba ang kalagayan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Maliwanag na makikita po natin na may pagka-Diyos po yung Anak at ganun din yung Holy Spirit. Ngayon, ang sabi po dito, sa isang talata ng Jeremias, pakinggan po ninyo sa Jeremias, sa Gis, ang talata ay Gis.
Ganito po yung sabi ng talata na ito. Pansinin po ninyo itong talata. Jeremias 10 at ang talata ay 10. Ang sabi niya, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Ayan. Sabi niya, ang Panginoon ay tunay na Diyos. Yung pong Panginoon diyan, kung titingnan niyo po yan sa Hebreo, yan po ay Yahweh or yung tetragrammaton. Sabi niya, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa talatang 11, ganito ang iyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ituloy natin sa talatang 12. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kanyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan, at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. So dito sa talatang ito, maliwanag na sinasabi ng talatang ito na ang tunay na Diyos, ayun yung manlalalang. Sapagkat yung mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa, sabi niya, ang mga ito ay mga lilipol. Ito po yung pagpapatunay ng aklat ng Jeremias. Ngayon, pag binalikan po natin yung creation account, makikita po natin dito yung binabanggit sa Genesis 1:1. Kung inyo pong titingnan ito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos. Ito pong Diyos dito na ating nababasa sa wikang Tagalog, kung inyo pong papansinin po yan sa wikang Hebreo, yan po ay Elohim. No? At wala naman pong pagtatalo sa mga nag-aaral ng Biblia na yung Elohim po ay plural. No? Plural po yan. Kaya nga, dito pumasok yung paniniwala, Brother Johnson, na yung plurality, marami silang inimbentong para masolusyonan ito, itong pagkakaroon ng plural na Elohim. Kasi nga, itong Elohim na ito, plural siya. Ibig sabihin, hindi siya absolute one. No? Kaya, pagdating doon sa 1:26, ang sabi doon sa talatang yon, ang sabi niya, at sinabi ng Elohim, no, sa talatang 26. Sinabi ng Elohim, sinabi ng Diyos. Anong sabi ng Elohim? Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nag-isisiusad sa ibabaw ng lupa. So dito, lumiwanag yung plurality ng Elohim sapagkat ang sabi niya ay lalangin natin. Ngayon, nung nabasa ito, of course, nung mga tinatawag na isa lang talaga, absolute one lang ang Diyos, nag-isip sila na ang kausap daw dito ay anghel. Ang problema po sa paniniwala na yan, hindi natin makikita sa banal na kasulatan na ang anghel ay manlalalang. No? So ngayon, ang magiging solusyon na gagawin natin, yung Elohim na tinutukoy na plural, na hindi siya absolute one, at ang sabi niya ay lalangin natin. So ang ibig sabihin, may kasama talaga siya. May kasama siya. Yung Diyos na lumalang ay plural, Elohim po siya. Hindi po siya nag-iisa. Kaya nga, yung sinasabi ni Brother Johnson kanina na attribute, kasi hindi po mapapasinungalingan sa Biblia na mababasa natin na mayroong Ama, mayroong Anak, may Espiritu Santo. At maliwanag sa banal na kasulatan na yung Ama, walang pagtatalo, yan po ay manlalalang. Pero, kung titingnan po natin, yung Anak, abay manlalalang din. No? So, ang ibig sabihin, kasi maliwanag po yan
ang sabi dito sa Juan, pansinin po ninyo, sa Juan, sa 1, ang talata ay, umpisahan na natin siguro sa 1. Dito makikita natin na talagang ang anak ay manlalalang. At ang sabi doon sa Jeremias, yung tunay na Diyos, yun yung lumalang. So, kung ang ating Panginoon ay manlalalang, ang ating Panginoong Jesucristo ay manlalalang, at ang tunay na Diyos ay manlalalang, ay talagang lumalabas na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang Diyos. O basahin natin, ang sabi niya, nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O, napakaliwanag nito eh. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya nung berbo na siya yung ating Panginoong Hesukristo. At sa talatang 9, kung itutuloy natin, ito pa ang sabi sa talatang 9. Nagkaroon ng tunay na ilaw, sabi diyan, sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Ang sabi niya, sa talatang 10, siya'y nasa sanglibutan. Pansinin po ninyo ha, siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya. Ay hindi humalabong pagsasalita ito ni San Juan. No? Na ang sabi niya, ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Tapos ang sabi niya sa 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So dito makikita natin mga kapatid, kaya tayo po ay naniniwala doon sa tinatawag na Trinity, o ang ibig sabihin nito ay tatlong persona sa iisang Diyos. Kasi nga, doon pa lang sa Genesis ay meron na tayong makikitang ideya na ang Diyos ay hindi po siya absolute one. Kasi nga, mayroon siyang kausap lalangin natin, ang sabi niya. Kaya maliwanag po yan mga kapatid, hindi po yan inimbento. Ang imbento po dyan ay yung sasabihin mo na yung kanyang kausap doon sa paglalang sa 1.26 ay anghel, ay yan ang walang mapapatunayan sa Biblia na ang anghel ay naging manlalalang. Samantalang ito, maliwanag ng ating Panginoon ay talagang manlalalang. At ganun din ang banal na espiritu. Siya rin ay manlalalang. Kaya kung babalikan mo ngayon, yung Genesis 1.26, lalangin natin. So maliwanag po ngayon kung sino yung kasama ng Ama doon sa kanyang paglalang. Walang iba kundi yung Anak at yung Espiritu Santo. Kaya nga, sa bagong tipan ay maliwanag na nababasa natin itong tatlong ito. Ang sabi doon sa 28:19, maliwanag po ito Ang sabi niya ay ganito, dahil dito, Mateo 28:19, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ito po, mas malinaw po ito, na paniwalaan na yung Ama, yung Anak, Espiritu Santo, sila po yung manlalalang na binabanggit sa Genesis. Sapagkat yun po ay Elohim. At pagdating doon sa Shema ng mga Hebreo, ng mga Israelita, maliwanag din po ito sa 6:4. Pansinin po ninyo, dito pumapasok yung Elohim ay isang Panginoon. Ang sabi niya, sa 6:4, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos. Pansinin po ninyo yun Sabi niya rito, yung Panginoon nating Elohim. Pansin po niya. At yung Elohim na yan po yung Ama, yan yung Anak, at yan yung Espiritu Santo. Sapagkat silang tatlo ang manlalalang na binabanggit sa Genesis. At ang sabi dito,
ang Panginoon nating Elohim. Yan po. Yung Elohim, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay isang Panginoon. So walang pagtatalo mga kapatid, na yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo ay talagang iisa po yan. Yan po yung tinatawag na iisang Diyos sa tatlong persona. Walang problema po doon. Kasi nga, kahit na po yung mga marami, naging isa nga eh. Pwedeng maging isa yung marami doon sa Juan 17:22. Pansinin po ninyo doon sa talatang yon na hindi po yun imposible kapag Diyos ang tumawag. O ang sabi dito sa Juan 17, umpisa natin sa 21. Sabi niya, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. O, sa talatang 22, at ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So napakaliwanag po ng pagtuturo ng Biblia, kaya hindi po yan salungat. Wala pong paniniwala ang Seventh-day Adventist na tatlo ang Diyos o tatlo ang Panginoon. Sapagkat ang pagtuturo ng banal na kasulatan, iisa po ang Diyos, pero mayroon po siyang tatlong persona. Yan po yung Elohim, yan yung anak, yung Ama, yung Anak, Espiritu Santo. At yung Elohim na yan, yan po yung isang Panginoon na binabanggit doon sa Deuteronomio 6:4, Brother Johnson. Yan. Tama yan, Brother Gomer. Kasi pag hindi ho tinanggap ang Trinity, ang laking problema, mga kapatid. Kasi napakalinaw naman talaga na ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Diyos sa banal na kasulatan. At napatunayan natin sa maraming mga pagtalakay na ang Holy Spirit ay tinawag din pong Diyos. Pinapakilala ang Diyos ng Biblia. O dahil nga sa hindi mo matanggap na magiging tatlo, kasi ang pagbilang ng gusto ng mga tao ay yung pagbilang ng hindi biblikal. Ang ibig po sabihin natin is yung pagbilang ng hindi nagbabase sa Biblia, ay hindi talaga pwedeng tanggapin kahit mababasa na. Kaya mangyayari, iiwas-iwasan lang yung mga talata. Halimbawa, katulad ng mga mababasa po natin sa Tito 2:13. Doon sa talatang yon, mga kapatid, sa Tito 2:13, ay maliwanag po dyan na ang Panginoong Diyos at tagapagligtas na binabanggit ay si Kristo. Pinangalanan pa mismo. So, ang gagawin, hihilutin. Iba, dalawaan niya yan. Isang Diyos, ang dakilang Diyos, iba naman yung tagapagligtas. O ganun po ang gagawin, hihilutin po yan. At pag nabasa naman yung Hebreo 1:8, tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ang sitro ng katuwiran ay isang sitro ng iyong kaharian. Hihilutin ulit yan. Hindi, ang luklukan anya dyan yung Diyos. Hindi, dalawa na rin yung Diyos. O ano pa? Ang daming mga hilot na ginagawa kasi nga hindi matanggap eh. O. Ang gagawin, iiwas-iwasan yung mga talata. Kaya ang gagawin ng iba, bawal magbasa ng Biblia, pasugo na lang basahin. Para hindi magtaka. Dahil nga, pag ikaw magbabasa, mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka talaga, mga kapatid at mga ginataga-subaybay. Kaya nga, pagka tinatawag na sa Biblia ang ating pagbabasihan, pwede talagang maging isa kahit na hindi lang nag-iisa. Kaya yung salitang isa, ito lang malaking problema sa kanila. Sa Juan 17:11, ginamit diyan yung salitang isa, pero hindi lang isang tinutukoy. Sabi diyan, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Mga ibinigay mo sa akin, marami ito eh. Upang sila'y maging isa, isipin nyo yan, nagaya naman natin. Alam naman, debatihin natin ang ating Panginoon. Paano bilangin yung mga alagad maging isa?
Ang dami pong dilema, ang dami po talagang problema ng mga katulad ng paniniwala ng ating sender, si Brother Winilin Luching. Kaya pagdating doon sa talatang 21, 22, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. O hala, paano mo nga gagawin yan? Kaya kung papairalin ho natin yung pagbilang na natutunan natin sa school, hindi naman mali yan. Pero pagdating sa kadyusan, hindi po natin pwedeng ikapit yon sa family. Hindi rin po pwedeng ikapit sa family. Kasi isang family, hindi lang po isa yan. May tatay, may nanay, may mga anak, at kung maraming anak. So, ganun po yung pag-aaral ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga taga-subaybay. At yanggit na nga natin kanina, pasado ho sa attribute yung Ama, Anak, at Espiritu. Nandun po sa kanila pari-pareho po yan. At sa ibang mga pagtalakay ay nabanggit na ho natin yan, mga kapatid at mga taga-subaybay po natin. So, meron tanong dito na related sa YouTube. Nakita ho natin to, sabi niya ni Rody Boy Reeve. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So, ginagamit ito, Brother Gomer, ng mga ayaw talagang maniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya sabi nga dyan, puntan nga natin yung Tagalog niyan. 1 Timothy 2:5. Pakibanggit, pakisundan pagka ano. Ayan, sige. Yan lang, hintayin natin mga kapatid. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. So, kung na-mindset ka talaga na isa as in isa, ay dito, talatang ito, malaking ano yan. Malaking ikang puntos, kumbaga, sa kanila, mga kapatid. Meron isang Diyos, tapos meron isang tagapamagitan. Mga kapatid, ang mga sumulat ng Biblia, mula sa mga sulat ng mga propeta, patriarka, hari, at sa mga alagad, ay tandaan natin na ang mga sinulat nila ay mayroong purpose at mayroong pong pinapatungkulan. Una sa lahat, ang talata ho ay hindi tumutukoy o hindi tumatalakay sa kung ilang persona o ilan lamang ang Diyos. Kundi ang binabanggit ho dyan, mga kapatid, kung titingnan po natin yung context niyan, sa mga naunang talata at sa mga sumunod na talata, ay meron pong pinapakilala at meron gustong ibig sabihin si Apostol Pablo dyan. Yung una, yung binanggit niyang dyan mismo sa talata, ang ibig pong sabihin ay yung pong divine lordship of God sa buong mundo. Yung pong nasasakupan ng Diyos na yan, na isang Diyos na yan. Yung kanyang saklaw. Meron tayong Diyos na siyang sa lahat. At yung Diyos na yan ay meron pong ginawang tagapamagitan. Si Kristo. Subalit, hindi ho nangangahulugan na itong kanyang ginawang tagapamagitan ay hindi po pinaliwanag dyan na hindi na yan Diyos. Kundi doon sa isang Diyos na yon, ay doon na rin nanggaling yung isang mediator. Na ang ibig mong sabihin, walang ibang pwedeng maging mediator sa Diyos at sa tao, kundi si Kristo. Kaya nga yung mga pari na nagiging mediator noon, ay nagtuturo sila kay Kristo. Sila po yung kinakatawanan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang katuparan ng kanilang pagiging mediator. So, ibig po sabihin ay, ang pinapakilala ni Pablo rito, meron tayong isang Diyos.
at meron siyang isang sinugong tagapamagitan, si Kristo. Sa papaanong paraan? Siya'y nagkatawang tao. Kaya binanggit diyan, ang taong si Kristo yung tagapamagitan. Kasi itong tagapamagitan na ito ay nagkatawang tao. Kaya nga, pagka binasa natin yung Juan 1 hanggang 3 at 14, John 1:1 hanggang 3, tapos 14. O, tingnan natin ang nakasulat mo dyan. 1:1. Ayan, sige. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Dito nga makikita niyo po, mga kapatid, dalawa talagang tinutukoy na Diyos yan eh. Yung berbo na Diyos at yung berbo ay sumasa Diyos. O ay nauna natin pinaliwanag po dyan na hindi po numerical one ang pinag-uusapan sa salitang isa. O ano nangyari sa talatang 2? Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Sino yon? Yung berbo na Diyos. 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kita mo na. Ibig sabihin, present siya sa creation ng God. Nandun siya. Bahagi siya talaga ng kadyusan. Kasi walang magagawa ang Diyos kung wala yan. Yung salitang yan, dapat sapat na yan eh. Walang pwedeng magawa ang Diyos kung wala ang anak. Kaya doon sa isang Diyos talaga na yun, kasama po doon yung anak eh. O anong nangyari sa talatang 14? Verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yun yung binabanggit doon sa unang Timoteo 2:5, mga kapatid, na merong isang Diyos at merong tagapamagitan ang taong si Jesucristo. Binanggit ito dito. Mabuti sana kung isa lang ang talata ng Biblia, pero marami pong mga talata nagpapatunay, mga kapatid at mga taga-subaybay, na yung isang Diyos na yan ay hindi talaga solo, hindi solitary, hindi mono. Kundi yan po ay tinatawag na yung composite unity. Yan ang tawag po natin dyan. Composite unity. Composite one. Binubuo ng hindi lang iisa. Katulad ng marami tayong ginagawing example dito, Brother Gomer, yung ilaw. Halimbawa, maglagay ka ng isang ilaw. Halimbawa, fluorescent na lang. Fluorescent. Pero ang bumubuong component yan, hindi lang isa eh. Yung fluorescent mismo. Tapos yung wire na nakadiretso doon sa tapos yung switch. May wire nga yan. Kung wala namang switch, edi yung switch, yung power. Yung wire, yung fluorescent, at saka yung power. Walang kwenta yan kung wala nang may fluorescent ka, wala namang wire. O kaya may fluorescent ka, meron namang wire, wala rin namang power. O meron ka namang power, wala ka namang wire, hindi rin iilaw yon. Meron kang power, meron kang wire, wala kang fluorescent, hindi rin yan iilaw. Marami po mga kapatid ang dami po talaga. Kaya kung kayo'y problemado sa isang salitang isa, ang ibig po sabihin ay hindi po ninyo gaanong naiintindihan, Brother Loching at si Brother Rody Boy Reeve. Brother Gomer. Lang po natin ng kaunti tungkol na sa unang Timoteo 2:5 na ginagamit po nila. Kasi kung titingnan po ninyo, ang sabi diyan sa talata, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ayan. Ang taong si Kristo Jesus. Saan mo ilalagay si Kristo? Sa tao o sa Diyos? Siyempre, ang sabihin mo kaagad sa tao kasi binanggit na taong si Jesucristo. Pero, ang kanyang gawain ay tagapamagitan siya sa Diyos at sa tao. Hindi ba, Brother Johnson? So, ibig sabihin, nasa gitna siya ng Diyos at ng tao. Ay kung tao siya, ay magiging bias na tagapamagitan yan. Kasi dapat neutral siya eh. Ngayon, kung Diyos lang naman siya, ay bias din siya kasi hindi naman maintindihan ng Diyos, halimbawa, yung nararamdaman ng tao.
Kaya nga dito, Brother Johnson, napakaganda nung sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung bakit si Kristo ang talagang tama na tagapamagitan. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos at ganun din siya ay tao. Ang ibig sabihin, yung both sides ay naiintindihan niya. Kaya talagang siya yung qualified na mediator. Kasi hindi pwedeng maging mediator, Brother Johnson, yung bias. At yung pagiging tao ng ating Panginoon ay hindi po yan taong-tao na katulad ng sinasabi ng paniniwala nila, Brother Johnson. At dito, kung titingnan po ninyo, ituloy po natin yung pagbabasa sa 6. Ano sabi niya sa 6? Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Tanong, pwede bang matubos ng tao ang kasalanan ng tao? Yan po ang magiging problema dyan, Brother Johnson. Pwede bang matubos ng tao ang kasalanan ng kanyang kapwa-tao? Hindi po pwedeng mangyari yon. Bakit? Ang sabi ng Isaiah 45, ang talata 25. Pansinin po niyo yung talata. Sabi niya, sa Panginoon, Isaiah 45, ang talata ay 25. Sa Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel. Kanino aariing ganap? Sa Panginoon. At ang sabi niya dito sa 47:4. Ganun din ang sabi rito. 47 at ang talata 4. Ang aming manunubos, sino raw ang manunubos? Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang pangalan niya, ang banal ng Israel. Abay, maliwanag ito na ang manunubos, na ang tutubos, ay yung Panginoon ng mga hukbo. Nakita niyo po yan, Ay kaya dito sa 2:5, ang sabi niya, ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos. Maliwanag Kaya nga dito, maliwanag, Brother Johnson, dito sa 2:5, nandyan po yung dual nature ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay tao, nagkatawang tao, at bago siya nagkatawang tao, siya po ay Diyos. Yan po yung dapat nating maintindihan sa bagay na yan. Hindi po yan nagpapatunay na si Kristo ay tao lang. Dahil ang kanyang gawain dyan ay, una, tagapamagitan, pangalawa, manunubos. Kasi nga siya po yung pangtubos. Ang sabi niya, ibinigay ang kanyang sarili. Ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Ay ang sabi ng Biblia, sa Panginoon aariing ganap ang lahat ng tao. At ang sabi ng Biblia, yung aming manunubos, sabi niya, ay ang Panginoon ng mga hukbo. Kaya nga hindi pwedeng manunubos ang tao. Yan po yung dapat na maintindihan. Kaya dyan po dapat paniwalaan po natin na ang ating Panginoon ay talagang merong dual nature. Bakit? Pansinin po niyo yung sinasabi sa awit 143 verse 2. Kung ang paniniwala mo lang sa ating Panginoon ay tao, as in, ay hindi talaga uubra. 143 verse 2 sa aklat ng mga awit. Ay ganito po yung ating mababasa. Sabi niya rito, huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod, sapagkat sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap. Paano yan? Walang taong may buhay na aariing ganap. Kasi nga, ang tao ay aariing ganap sa Panginoon lamang. Ang ating Panginoon, ang tawag sa kanya ay Panginoon ng mga hukbo, yun po yung manunubos na tinatawag sa Biblia. At walang iba, yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po pwedeng tubusin ng tao yung kanyang kapwa-tao. Yan po yung maliwanag na sinasabi ng Biblia. Wala pong sinasabi
kahit saan kayo magbasa sa Biblia na ang tao ay makatutubos sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga ang ating Panginoon ay kailangang magkatawang tao. Doon pa lang sa awit 40, pansinin po ninyo yung hula ng pagkakatawang tao para matubos ang kasalanan ng mga tao. Sa awit 40, ang talata ay 8. Pansinin po ninyo ang talatang ito. Sabi niya ganito, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. O itaas natin sa 6. Ang sabi niya riyan, hain at handog ay hindi mo ibig. Ay hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Tapos ang sabi niya sa 7, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y dumarating, sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin. Kanino natupad ito? Sa ating Panginoong Hesukristo. No? Nung ituro ito ni Apostol Pablo doon sa Hebreo 10. Ang sabi doon sa Hebreo 10 ganito. Pansinin po natin ang Hebreo 10, ang talata po ay 5. Tingnan po ninyo. Kung kanino natupad yang nasa aklat ng awit na yan. Sabi niya, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Talatang 6. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Talatang 7. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. So maliwanag na yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo ay nakahula na sa lumang tipan pa lamang. At yan po ay natupad nang dumating ang ating Panginoon at siya ay nagkatawang tao. At yan nga po yung sinasabi sa unang Timoteo 2:5 na siya po yung naging tagapamagitan natin sa Diyos at sa tao. Yan po yun mga kapatid. At kanyang ibinigay yung kanyang sarili na bilang pangtubos. Yan, pangtubos. Maliwanag po na ang tutubos ng kasalanan natin ay walang iba, kundi ang Diyos. Ang tawag sa Isaias Panginoon ng mga hukbo, Brother Johnson. Ayan. Idadagdag po natin, napakaganda ng binigay ni Brother Gomer. Doon sa Isaias 59, talatang 16. Kasi ginamit Brother Gomer yung awit. At meron din binabanggit doon sa 59, 59 verse 16. Kung paano yung binanggit doon sa unang Timoteo 2:5 na naging tagapamagitan si Kristo na binigyan ng konklusyon na hindi na si Diyos, tagapamagitan na siya. Ang sabi rin dito, Brother Gomero, at kanya nakita na walang tao at namangha na walang tagapamagitan. Yun. Kaya ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng kaligtasan sa kanya at ang kanyang katiwiran ay umalalay sa kanya. So, sa panahon ni Isaias ay nakita talaga na ipinakita dito, nakita ng Diyos, ibig sabihin yung panukala ng pagtubos. Hindi pwedeng maging tagapamagitan yung tao. Walang taong pwedeng maging tagapamagitan ng Diyos at tao. Yung sariling bisig, ibig sabihin yung sangkap ng kadyusan, ang kanyang ginamit. At yun na nga yung binasa sa 10:5 ng Hebreo, na isang katawan ang inihanda ng Diyos pagpasok ni Kristo sa sanglibutan. Ang linaw ho dyan Pagpasok niya sa sanglibutan ay isang katawan ang sa aking inihanda mo. Anong klaseng katawan? Puntahan natin yung Roma 8, talatang 3. Tingnan po ninyo yung sinasabi niyan sa 8. Ang talata ay
ng Roma. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, doon sa Isaiah, sariling bisig na nag-anyong lamang sa larin. At dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Pinamangkamdaganda ng plano ng pagtubos. Ang ginawa naman itong mga antay sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi naman naintindihan ng tama ang mga talata. Ay, hindi yung Diyos. Sinugo nga Nagkatawan tayo, hindi nga pwedeng mapatawad ang kasalanan kung walang dugo. Hindi nga magiging matutupad yung pagtubos ng Panginoon kung hindi mamatay yung gumawa ng tipan, sabi doon sa Hebreo. Kaya yung sariling bisig, yung kanyang sariling anak, ang nagkatawang tao para mamagitan sa Ama at sa mga tao. Kaso, hindi siya isang Diyos, isang tagapamagitan. Si Kristo yung tao. Patay tayo niyan. So, hindi na natin naiintindihan ang malawak na panukala ng Diyos kung tungkol po sa tinatawag po nating pagtubos. Naalala ko yan, Brother Johnson. Mabuti na banggit mo yung 59:16. Ano? 59:16 yung binasa mo kanina. Oo. Yan kasi, Brother Gomer, bago ko ginamit yan ang daming Bible commentary at mga scholar na yung 59:16 at 17. Si Kristo talaga, katuparan yan. Ay talagang si Kristo yan, Brother Johnson. Gusto kong dagdagan yan. Sige. Ng mga katunayan na ang ating Panginoon talaga yan. Basahin natin muna yung awit 98, ang talatay 1. Pansinin po ninyo itong talata na ito, ha? At mamamangha po kayo kung sino talaga yung bisig ng Panginoon po na yan. 98 verse 1 ng awit. Ganito po yung ating mababasa dyan. Ang sabi niya, o magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. Ayan, pansinin po ninyo, ha? Ngayon, sino ito? Pagdating po doon sa 53 verse 1 ng Isaiah 53, 53 ang talata ay 53 ang talata ay Gis. Tingnan po ninyo. Sa Isaiah 53, ang talata ay Gis. Ay ganito po yung ating mababasa dito. Basahin muna natin yung talatang 1. Para bago natin puntahan yung Gis. Ang sabi dito sa talatang 1, 53 ang talata ay 1. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ang sabi po dyan sa talatang yan. Sa talatang Gis, tingnan po ninyo, ha? Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi. Pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. So napakaliwanag dito, sa 53:1, ito yung bisig ng Panginoon. At kung babasahin mo ng tuloy-tuloy itong mga talata na ito, walang ibang tinutukoy yan, Brother Johnson, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At pagdating, Brother Johnson, sa Juan, ito po, sa Juan 12, ang talata ay 37. Tingnan po ninyo. Umpisahan na lang po siguro natin sa 36. Juan 12:36. Sabi niya, samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila. 37. Ngunit, bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon,
ng maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa Kanya. 38. Upang maganap, sabi niya, ang salita ng propeta Isaias na kanyang sinalita. Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? So napakaliwanag, Brother Johnson, na yung tinutukoy dito na bisig ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo po talaga yan. Yeah. At sabi niya sa 39, tutuloy po natin, dahil dito'y hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isaias. Si Isaias ang nagbanggit nito doon sa 53:1. Ang sabi doon kanina sa binasa natin, sinong naniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Kaya yung 59:16, Brother Johnson, na yung bisig ng Diyos ang ginawang tagapamagitan ay talagang ang ating Panginoong Hesukristo yan, walang iba. Brother Johnson. Yeah. Yan. Marami pa po yan, pero siguro hanggang dyan lang muna. Idugtong natin tong related na comment ni Ronel Patalinghog, Canada. Same lang po pala kayo ng paniniwala ng Roman Catholic. Tapos sabi niya, so kung isa lang ang Diyos, yung ipinako sa cross, siya din yung ang Ama, Anak at Espiritu. Kung ganon, sino po ang kausap ng anak nung sinabi niya patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila? Una dito, Brother Ronel Patalinghog, ay tama, pareho kami ng Catholic na naniniwala na si Kristo ay Diyos at Espiritu ay Diyos, pero hindi lahat ng detalye ay pareho. Hindi lahat ay pareho. At saka, hindi naman masama kung meron tayong makapareho na ibang sikta, hindi lang sa Catholic. Basta tama. Kasi naman sa wala kang katulad, mali naman. Wag kong ganun yung ating, wag kong ganun yung ating theology na parang ayaw nating may makapariho. Kung wala kang nang kapariho, baka mali ka na nga doon. Ganyan kasi ang isang pamamarali ng isang mga ngaral dati, Brother Johnson, nung nabubuhay pa. Naiiba siya. Kailangan naiiba. Kaya tuloy, saan namakmak na mali yung yan, hari ng sablay nga yung tinatawag. Perfect contradiction yung kanyang mga So, hindi po gano'n, ngayon, pagdating dito sa sinabi ni Brother Ronel Patalinghog, Canada, so kung iisa lang ang Diyos, yung ipinako sa cross, siya din yung Ama, Anak at Espiritu. Brother Ronel Patalinghog, hindi ko alam kung narinig mo yung explanation natin. Ibig sabihin ay talagang kulang po kayo sa, pasensya na, pero ibig sabihin ay kulang ho kayo sa pagsusuri at pag-aaral. Kasi hindi ho ninyo alam ang pagkakaiba ng oneness at ng Trinitarian. Yung inyong binabanatan, oneness Hindi ho kami oneness. So, aralin po niyo mabuti ang pagkakaiba ng modalism sa Trinitarianism. Yung sinasabi nyo ay modalism Ibig sabihin, nagtuturo yan na si Kristo siya rin yung Ama. Hindi kami ganon. Iba yung Ama, iba si Kristo. Pinaliwanag na ho natin ng salitang ang Diyos ay isa, hindi solo. Kasi ang gusto nyo sabihin, solo hindi nga yan ang paniniwala namin. Kaya, medyo kailangan po ninyo talaga ang magsuri pa. Mas maganda po na makinig na lang po kayo at magtanong at hindi po kayo magbibigay ng konklusyon. Pareho kayo ng Catholic. Kita nyo, mali ka na naman dyan Iba ho ang detalye sa pagpapaliwanag ng Catholic Trinity sa Adventist Trinity. Kami po ay hinango po namin sa Bible, pero pareho po namin ginagamit yung termino. At saka katulad na sinasabi ho natin, hindi naman namin dapat ikahiya kung meron tayong kaparihong paniniwala ng Catholic at ng iba pang mga samahan. Kaysa naman sa wala kang kapariho, mali ka naman. So, yung sinasabi po ninyo dyan ay oneness at kaya yung paghingi ng patawarin mo sila, sino daw kausap? Kausap ni Kristo yung Ama. So, doon ay medyo, ibig sabihin lamang ay kailangan mo pang magsuri. Aralin mo, madali lamang mag-research.
ano ang difference ng modalism at Trinitarianism. Doon kami sa Trinitarianism at yung sinasabi mo kasi ay modalism po yan, Brother Gomer. Tama naman yun, Brother Johnson, dahil tatlong persona nga yun eh. So kung tatlong persona yun, kapatid na nagtanong, pwedeng mag-usap yun. Doon nga po sa Genesis, nag-usap na sila eh. Lalangin natin, sabi na ang tao, ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. So, wala hong masama na sapagkat sila'y tatlo, talagang pwedeng mag-usap, Brother Johnson. Ang mahirap, yung nag-uusap sila, iisa lang siya. Ayun ang delikado. Kapag kinakausap mo ng sarili mo, tapos medyo patawa-tawa ka na rin habang kausap mo yung sarili mo, delikado na yun. Yung... Mahirap. Ay doon, yun ay hindi tayo naniniwala sa ganon na nagmumunog ang Diyos. Dito, talagang nag-uusap sila kasi nga po, tatlong persona po yan. Siguro, assuming na lang na ina-assume na lang natin na hindi niya narinig yung explanation natin kanina para naman hindi siya madala at makinig. So, Brother Ronel, pwede ka pa uling magtanong habang nandyan ka. Meron tayong taga-subaybay, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko na mabanggitin, nahihiya daw siyang i-share yung ating video kasi nga marami pong mga bumabanat kung ano sinasabi. Huwag natin ikahiya yung mga kapatid kasi pagka wala na hong kumukontra sa atin, mahirap yon. Baka wala nang nanonood sa atin na ibang manampalataya. Tayo na lang. Wala po tayong mapapangaralan sa iba. Natural yan. Kaya hambang live, tumutol na kayo ng tumutol. Wala na tayong magagawa pagka tututulan nyo at kung ano sasabihin pag tapos ng live, hindi talaga natin masasagot. Pero habang may kumukontra dyan at tayo live at kaya natin daanan lahat yan ay ipaglilingkod natin yan. Ano yan? Meron siyang bago? Follow up. Ronel. So, sige, ikaka-copy post ko dito. Ito, mayroon pa lang follow up siya rito. Sandali lang mga kapatid. Aha. Okay. Maganda na yung makikita po ninyo. Sabi niya, iisa ang kanilang gusto at paniniwala bilang Diyos. Pero separate being po sila. Hindi sila iisa lang. Tama. Yung. At least naintindihan niya na. Hindi po nga. Baka bago lang ho ito. Tandaan mo, Brother Ronel, na ang Seventh Adventist hindi oneness. Kasi yung tinututulan nyo, oneness yun eh. So, hindi po talaga sila isa lang. Kaya nga binasa ko kanina, hindi ko alam kung hindi mo na inabutan, Juan 1:1, nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Magkasama talaga. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Kasama eh. At walang ginawa kung walang maglilika kung wala siya. Ibig sabihin, doon sa pag-create, ay nandun talaga yung anak at nagkatawan tao ang berbo. Sabi doon sa binasaw namin, akalam kung nandyan ka na, doon sa Isaiah 59:16, na walang taong naging pamagitan kundi sa kanyang sariling bisig, pinatunaya at sinusugan ni Brother Gomer na si Kristo yon. Doon sa 12 ng Juan, Brother Gomer, 58, 59, at sa iba pang mga talata sa Hebreo na naghanda sa kanya, 10:5, pinaghanda siya ng isang katawan. Anong klaseng katawan? 8:3 ng Roma, katawang makasalanan. Bakit? Kasi nga, para matubos yung tao sa kasalanan. At yung, nabasa mo ba yung Hebreo, Brother Gomer? Maganda yun eh. Yung Hebreo, na kailangan talagang mamatay yung gumawa ng tipan, Brother Gomer eh. Hindi mo nagamit yon? Hindi pa natin nabasa. Sige. Ikaw naman. Sa Hebreo 9:16. Ang sabi po dito sa Hebreo 9:16, umpisahan natin sa 15. Ang sabi niya, at dahil dito, sa 15 muna. At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos na mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan
ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako sa manang walang hanggan. 16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Bakit? Sa talatang 17, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang para ay walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. So yan po yung isang talata na talagang ang ating Panginoon ay talagang kailangang magkatawang tao. Kaya nga doon sa 10:5 kanina, binasa natin dito rin sa Hebreo, na ang sabi niya, pagpasok niya sa sanglibutan, ay ipinaghanda siya ng isang katawan. At yun po ay katawang tao para maging handog para sa kasalanan. Yan po yan, kapatid. Okay.